Hello po, magandang araw po sa lahat. So, guys, just in, nagbigay na madamdamin na pahayag si Angel Locsin. Gawa nga po doon kay napatungkol kay Robin Padilla. Gawa nga po doon sa nabanggit nito ni Robin Padilla during cross-examination kay Attorney Lotok na komunista siya. So, sabi po kasi ni Robin Padilla, komunista po ako. Sabi niya. And then question niya si Attorney Lotok tungkol daw sa Operation Romanov. So ayun nga guys. So kung sino po yung nakapanood, kinwestiyon siya doon during the cross-examination. Ngayon, nag-post si Angel Locsin. Sabi ni Angel Locsin, nung mga panahon na magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na to, kahit papaano, natuwa akong makita yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahon na nire-redtag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga ang mga katsikahan mo pa nga at katsikahan yung mga nagre-redtag sa akin. Naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala ko at hinangaan. Kahit papaano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasya at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino. Hindi lamang sa iisang tao. Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. At Robin Padilla. So nakakaano yung statement na yun ni Angel Locsin. Dahil nga si Robin Padilla parang sinira niya yung kredibilidad niya sa tao. Sinira niya yung sa kanya ng tao, yung tiwala sa kanya ng tao para lang dun sa iisang tao na kanyang sinusuportahan sa ngayon. Which is nakakatuwa, ang galing. Sana lumabas si Angel Locsin na nakakamiss na talaga yung yung mga ginagawa niya noon, pagtulong sa tao na pinaglalaban kung ano talaga yung tama. Sana lang at tamaan ito si Robin Padilla sa kanyang Pero feeling ko na masyadong nabilog ng kanyang utak or possible na may mga utang na loob siyang pinagbabayaran ngayon. Hindi natin alam, 'di ba? Pero nakakaano lang. Kung napanood niyo po yung cross-examination ni Attorney Lotok, nung kino-cross-examine niya si Attorney Lotok, parang mabibisit ka talaga eh. Kasi imbis na bilang maging neutral siya dapat, iba yung gigil niya. Tanong niya pa kay Attorney Lotok, bakit ka binoto? Bakit ka inatasan diyan sa bar? May alam ka ba sa Muslim? Alam mo ba na autonomous region ang Muslim? May alam ka kahit ba basic ng Muslim? Dapat ganun, dapat may alam ka kasi ganyan. Sabi naman ni Attorney Lotok, kaya ako inatasan doon kasi alam ng gobyerno na capable ako dun sa trabaho na yun at iniatas nila sa akin ang trabaho yun. Una sa lahat, kahit sino po, basta Pilipino, ay pwedeng atasan doon. Kahit Katoliko ako, at capable ako dun sa trabahong ibinibigay nila sa akin, tinanggap ko. Yan ang sabi ni Attorney Lotok. Windang siya dun sa sagot ni Attorney. Plus meron pa siyang sinasabi, parang tinatry niyang sirain yung kredibilidad ng tao sa pamamagitan ng pagsabi na, alam mo ba na may kaso ka? Wow, para sa isang ex-convict, ang galing niyang di ba? Alam mo ba na may kaso ka? Sabi ni Attorney Lotok. Natural lang sa amin bilang mga nagtatrabaho sa ganyang posisyon sa NBI na kasuhan. Kasi yung kanilang ginagawa ay mga
bagay na sensitibo na involved ng mga crimes, kung ano-ano pa, na possible na yung mga nakakasuhan nila ay mag-rest back or mag-fight back sa kanila through cases naman. Which is, sabi niya, hindi ko normal lang sa amin yan dahil sa aming trabaho. Tapos sabi niya ganon, alam mo ba na may kinaso sa'yo? Tapos sabi ni Atty. Lotok, may natatandaan ako nag-file ng case against sa akin. Pero, hindi ko siya pinansin dahil nung aralin namin, yung notaryo nung case ay fake. O di natameme siya. Tapos bigla niya sabi, dapat harapin mo yung mga kaso. Dapat harapin mo kung ano yung mga kaso. Ito, ang dami, sabi niya gano'n. So, ang dami niyang binanggit. Ang sagot sa kanya ni Atty. Lotok, i-file yung case at haharapin ko yan. Haharapin ko ang kasong ihahain sa akin kung meron man. O, di natameme siya, di ba? Ang galing nitong mga itong mga dapat dito, lumipat na sa defense. Wala na sila dapat diyan sa judge, diyan sa upuan ng ng mga judges. Kasi hindi naman para sila diyan siya, lalo na si Pia at si Alan tsaka siya. 'Di ba? So nagalit pa si Pia kasi mayroong parang binulgar si Matibag, si Director Matibag regarding dun sa issue ng ASEAN, which is ang involved na amount ay 10 billion pesos, na parang nadadrag sila ngayon, na parang ginagamit daw ni Matibag yon para i-intimidate sila. Hello, kung wala kang kasalanan at kung hindi ka involved doon, bakit ka mai-intimidate sa ganun? 'Di ba? Hayaan niya umusad kung nag-iimbestiga yung tao. Bakit parang apektado to si Alan Cayetano at si Pia Cayetano? O baka naman, involved sila. Hindi natin alam, diba? So, yun lang. Sundan ang susunod na kabanata para sa VP Sara Impeachment Day 7. Parang na-excite tuloy ako. Yun lang po. Bye!